Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Habang hawak ni Wu Chen ang baso ng alak, lumapit siya kay Lin Xi at nagsabi, "Maliit man ang aking transaksyon, hindi ito basta-basta lamang. Binibining Lin, pumunta ka sa opisina at magdala ng abogado." Pagkaraan ng ilang sandali, sabi ni Lin Xi, "Nagbago na ang lugar. Narito na ang abogado." "Formal na ba yon? Maaari na ba nating pag-usapan ang kasunduan mo ngayon?" Sabi ni Wu Chen, "Hindi na ako paligoy-ligoy pa. Binibining Lin, gusto ko ng 51% ng shares ng Infinite Investments at maging executive director." Sabi ni Lin Xi, "Maaaring hindi kalakihan ang Infinite Investments, pero tinatayang nasa 60 bilyon pa rin ang halaga nito. Hinihingi mo ang kalahati at iniisip mong maliit lang na kasunduan yon." Sabi ng abogado sa sarili niya, "Hindi pa ako nakakita ng ganito ka-ridiculous sa buong buhay ko, siguradong baliw ang taong ito." Sabi ni Wu Chen, "Ang patas na transaksyon ay dapat may matibay na batayan." Nasa kaliwang folder ang operational status ng Infinite Investments na naitala matapos matagpuan ni Binibining Lin ang kanyang anak 1 buwan na ang nakalipas. Nasa kanang folder naman ang sulat ni Binibining Lin na humihiling sa akin na pamahalaan ang kumpanya kapag nangyari ang nakasaad sa kaliwang folder. Kung hindi tumugma ang dalawang dokumentong ito sa aktual na nangyari, walang bisa ang transaksyon sa shares. Ang abogado ang hahawak sa mga folder na ito. Ano sa palagay mo? Sabi ng abogado, mahiwaga at medyo kakaiba. "Sige, susundin natin ang sinasabi mo." Sabi ni Lin Xi, "Kunin mo ang mga folder at ingatan. Ngayon, maaari ka nang umalis." Habang papaalis ang abogado, sabi ni Lin Xi, "Nasaan ang anak ko?" Sabi ni Wu Chen, "Huwag ka munang masyadong magtanong, Binibining Lin, malalaman mo rin sa tamang oras." 10 araw ang lumipas, habang nagmumuni-muni ang isang monghe. Sabi ni Wu Chen, noong aksidente ilang taon na ang nakalipas, nahulog siya mula sa sasakyan, gumulong pababa ng burol, at nabagok ang ulo. Sa kabutihang palad, may dumaraang monghe na nagligtas sa kanya. Mula noon, dito na siya nakatira bilang isang maliit na monghe na walang pangalan. Ito ang resulta ng eye test. Nagulat si Lin Xi at nagsabi, siya ang anak ko. Siya ang anak ko. Anak eh. Hinawakan ni Wu Chen ang kanyang pulso at nagsabi, Binibining Lin, nasaktan ang ulo ng anak mo noon at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapagsalita. Hindi mo siya magagawang makausap. Sabi ni Lin Xi, ano ang sinabi mo? Ang anak ko siya ay pipi. Sabi ni Wu Chen, huwag kang mabahala. May paraan akong gamutin siya pero kailangan mong maniwala sa akin. Sabi ni Lin Xi, kung magagamot siya, dadalhin ko siya sa Amerika. Kumuha na ako ng pinakamagaling na doktor. Magbabayad ako kahit magkano. Sabi ni Wu Chen, iyon ang problema. Hindi ito kayang gamutin ng modernong medisina. Kaya nga sinabi kong kailangan mong magtiwala sa akin. Sabi ni Lin Xi, sige. Magtitiwala ulit ako sa'yo. Sabi ni Wu Chen, sa salita mong iyan, Binibining Lin, wala nang oras na masasayang. Aalis na tayo agad. Pagkalipas ng 1.5 araw, sabi ni Lin Xi, dumayo pa tayo sa liblib na baryong ito para gamutin ang anak ko. Sigurado ka ba rito? Sabi ni Wu Chen, Binibining Lin, mukha ba akong nagbibiro? Habang karga nila ang anak ni Lin Xi, makalipas ang ilang sandali. Sabi ni Matandang Ju, hindi pa man lumilipas ang 3 araw mula nang umalis ang pamilyang Tong, may isa na naman tayong kagalang-galang na bisita. Matagal nang hindi naging ganito kasigla ang aming baryo. Sabi ni Wu Chen, Matandang Ju, hindi ka namin guguluhin kung hindi ito mahalagang bagay. Umaasa kami na magagamit mo ang natatanging kasanayan ng pamilya Ju, ang Taisu 9 Formation, upang suriin ang anak ng kaibigan ko. Sabi ni Matandang Ju, ang Taisu 9 Formation. Huwag kang maniwala, pinalalakas lang niyan ang pangalan ko ng mga matandang kakilala sa martial world. Sabi ni Wu Chen, matanda, hindi mo na kailangang magpakumbaba. Tungkol naman sa taong iniisip mo, nakipag-ayos na ako sa kanya. Naipadala na ang pondo ng kompensasyon ni Peng Cheng, hindi ba? Nagulat si Matandang Ju at nagsabi, ikaw ba ay? Wu Chen, Ginoong Wu? Pagkatapos ay kinamayan niya si Wu Chen at nagsabi, pasensya na, karaniwang pagpapakilala lang iyon para sa mga tagalabas. Ginoong Wu, huwag mong isipin yon. Pinaghigantihan mo si Peng Cheng, kaya may utang na loob ako sa'yo. Sino ang may sakit na kailangan gamutin? Habang nagsisimula ang paggamot, kunwaring marunong si Matandang Ju ng acupuncture. Makalipas ang ilang sandali, sabi ng anak ni Lin Xi and Mom T.
Sabi ni Lindsay, kay ganda, kay ganda. Pagbalik sa Modu, sabi ni Wu Chen, abogado, buksan mo ang folder sa kaliwa at ihambing ang naitalang operational status sa kasalukuyang sitwasyon. Sabi ng abogado, dahil sa kapabayaan ng chairman at sa isang internal mall na nagbunyag ng impormasyon, kasalukuyang pin pressure ng ilang kumpanya ang Infinite Investments. Sabi ni Wu Chen kay Lindsay, nahanap mo ang anak mo at ibinuhos ang lahat sa kanya, kaya nawala ang pagiging sensitibo mo sa merkado. Hindi, para maging mas tumpak, ang pagbabalik ng anak mo ang muling nagpasiklab ng damdamin mo, kaya ang lubos na focus mo ay lumipat mula sa trabaho tungo sa personal na buhay. Nanahimik si Lindsay. Habang nakayuko, sinabi niya, Wu Chen, pansamantala iyon na munang pamahalaan ang kumpanya. Sabi ni Wu Chen, iyan ang hinihintay kong sabihin mo, binibining Lin, makinig ka, 2 bilyon ang malilipat agad sa account mo. Isagawa ang lahat ayon sa plano. Kalahating buwan ang lumipas. Balita una, malaking pagbabago sa industriya ng restaurant sa lungsod dahil sa bagong modelo ng pamilyang Tong. Balita ikalawa, layunin ng on-site cooking services na solusyonan ang mga problema ng mahal at hindi maayos na takeout. Balita ikatlo, i-download ang aplikasyon upang magpareserba ng mga putahe at chef para makakain ang mga manggagawa ng malinis, sariwa, at masarap na pagkain sa halagang 15 yuan lang. Balita ikaapat, sa loob ng kalahating buwan, ang malalaking platform sa lungsod kabilang ang Emeituan at iba pa, ay nakakaranas ng matinding pagbagsak ng negosyo. 1 linggo sa paggamot, sabi ni Wu Chen, binibining Lin, 40 beses nang tumunog ang telepono. Talaga bang hindi mo ito sasagutin? Habang patuloy na nag-acupuncture si matandang Ju sa anak ni Lindsay. 20 araw mula nang nagsimula ang gamutan. Sabi ng sekretarya ni Lindsay, binibining Lin, ang pananalapi ng kumpanya ay Sabi ni Lindsay, anong ginagawa mo rito? Hintayin mong makabalik kami bago tayo mag-usap tungkol sa kahit ano. Pagdating ng panahon ng nyebe, sabi ni Wu Chen, Sinner, ipinadala ko na sa iyo ang isang file. Sa ngayon, kontakin mo ang mas maraming tao hanggat maaari na pumapasa sa pamantayan. Pagkatapos, hintayin mo ang tawag ko. Sabi ni Sinner, naintindihan ko, Kuya Chen. Habang naghihintay si Lindsay sa labas sa gitna ng nyebe para sa paggaling ng kanyang anak. Pagkaraan ng 1 buwan ng gamutan. Sabi ni Wu Chen, hayaan mong ilarawan ko ito para mas malinaw sa iyo. Binibining Lin, sa kasalukuyang sitwasyon, may maisip ka bang solusyon? Wala kang maisip. Blanko ang isip mo pagdating sa mga bagay tungkol sa trabaho. Sa halip na hayaang unti-unting mamatay ang Infinite Investments, bakit hindi mo ako hayaang subukan itong pamunuan? Binibining Lin, nagsisimula pa lang gumaling ang iyong anak. Sigurado akong ayaw mong dumating ang araw na wala na siyang makain. Habang nakaupo si Wu Chen sa sopa, sabi niya sa sarili, maayos ang trabaho ni Xiner, ang laki ng naging galaw sa loob lang ng kalahating buwan. Sabi ni Lindsay, Wu Chen, sa wala pang 2 linggo, nagulo na ang industriya ng kainan sa lungsod, malapit ng ilunsad sa buong bansa ang bagong modelo ng pamilyang Tong, at papasok sila sa merkadong nagkakahalaga ng trilyong yuan. Nabawi na rin ang reputasyon ng Infinite Investments, at lampas pa sa inaasahan ng kita. Kahit noong kasikatan ko, baka hindi ko nagawa ng mas mahusay kaysa sayo. Sabi ni Wu Chen, kung ganoon, ano ang susunod? Sabi ni Lindsay, ngayon, gusto ko lang malaman kung ang nasa folder na ito ay talagang milagroso. Nagkumpas si Wu Chen para buksan ni Lindsay ang folder. Nakasulat sa mga papel, binibining Lin, nawala na ang iyong motibasyon. Nawala na ang aking motibasyon. Sabi ni Lindsay habang napabuntong hininga, naalala ko tuloy noong halos 2 buwan na ang nakalipas nang magkita tayo, at sinabi mong kaya mong pumila sa unahan. Iba ka talaga. Habang nakaupo siya sa mesa ng may kaakit-akit na ayos. Sabi ni Wu Chen, binibining Lin, hindi pa nga nagsisimula ang totoong nakakagulat na bahagi. Sabi ni Lindsay, gusto kong makita kung gaano pa ito nakakagulat. Namula si Lindsay. Binuksan ni Wu Chen ang blouse ni Lindsay upang mas makahinga siya. Sabi ni Wu Chen, kung ganoon, magsimula na tayo. Inilapag niya ito ng dahan-dahan sa mesa. Nagsimula silang maghalikan ng may alab. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo.
Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.